Sa Deuteronomy chapter 8 po ating bubuksan. Ito ay pinamagatan natin ang soberenya ng Diyos sa ating pamumuhay araw-araw. Or, pag sinabing soberenya, kapangyarihan ng Diyos sa ating pamumuhay araw-araw. Or, maaari din ang sabihin, ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin araw-araw. Titignan natin ito mga kapatid sa buhay ng mga Israelita sa Lumang Tipan. Deuteronomy chapter 8. Babasahin ko po at nais ko po na sundan ninyo sa inyong mga banal na kasulatan din naman at tayo mismong makita ng kanyang salita. Deuteronomy chapter 8 verse 1 to 20. Nandiyan na po kayo mga kapatid? Okay. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, pagsugta nga matinumanon ang natanan nga mga balaod, nga ago ni ginsugo hayo yan ang adlaw. Base mabuhi, magdamo, ngan magtag-iya kamo, hantuna nga ginsaad ang ginuha iyo kaapoy-apoyan. Verse 2, hinumdumi ang pagpangulo ha iyo, han Ginoo nga iyo Dios, dida hini nga maiha nga pagtalabok niyo, han kamingawan. Hini nga naglabay nga 40 katuig. Nga nagpadara hiya hin mga kakurian, hin pagsariha iyo. Basi baruan niya ang karuyag niyo pagbuhaton. Ngan kung magsusugot baka mo niya mga sugo. Verse 3, gin pagutuman kamo niya ngan gintagan kamo niya hin mana nga iyo kakaunon. Nga waray pagud katilawi niyo ngan han iyo kaapoy-apoyan. Ginbuhat in niya hin pagtuddo ha iyo nga kinahanglan ang tao diri ikada hapagkaonan niya pagtapon. Base mabuhi hiya kundi hangatanan nga ginyayakan ang Ginoo. Verse 4, sulod ini nga 40 katuig waray madumog ani iyo mga panapton. Ngan waray manhubag ani iyo mga tiil. Verse 5, hinumdumi niyo nga nasaway nga nakastigo ha iyo ang Ginoo nga iyo Dios, suga dinusa nga amay nga nagtatadong ani iya mga anak. Verse 6, ang lit pagbuhatan niyo sumala ani ginsugo ha iyo ang Ginoo. Pagkukoy kamuhin kinabuhi nga subay ani iya mga balaod, ngan pagtahuran niyo iya. 7, dadadoon kamuhang Ginoo nga iyo Dios ngadtuhin matambok na tuna. Usa nga tuna nga may ada mga salog ngan mga burabot nganin mga sapa hailarom hantuna. Nga nagaawas ngadtuhan mga kahumuban ngan kapungturan. Verse 8, usa nga tuna nga hura hin trigo ug sibada. Mga ubas, mga igos, mga granada, mga olibo ug dugos. 9, diri gud kamo gugutomon o kukulangon hin pagkaon dito. May adapot haw ang mga bato ngan ang mga bukid makakagmina kamo hin bronze. 10, magkakamayada kamuhan nga tanan nga karuyag niyo kaunon. Ngan kinahanglan magpasalamat kamo ha Ginoo nga iyo Dios. Tumodhan matambok na tuna nga iya ginhatag iyo. Verse 11, talinguha nga dirigod niyo hingalimtan ang Ginoo nga iyo Dios. Ayaw ka mo pagpasibaya hin pagsugot niya mga sugo. Nga iyahatag ko iyo yan ang adlaw. 12, kung nahura na kamuhin pagkaon, ngan makatindog na kamuhin mag-upay nga mga balay nga iyo pag-uukyan. Ngan kung magdamo na niyo mga baka ngan mga karnero, an iyo sa lapi ug bulawan. Ngan iba pa nga iyo gintatag-iya. 14, talinguha agod nga diri kamo magmapinahitason. Ngan mahingalimot ang Ginoo nga iyo Dios, nga nagtalwas sa iyo ti nga Ehipto. Diin mga uripon anay kamo. 15, ginpanguluhan kamo niya hin pagdalabok ito nga na mamarapara ngan makaradlok ng kamingawan.
nga lukop hin maglara nga mga halas ngan mga bungad. Bangkil ngan mamara at tungatuna, kundi tungod haiyo ginpaawas niya in tubig tikang hinbato nga bantilis. 16. Dito kamingawan gintagan kamo niya in mana nga pagkaon nga waray pagod katilawi han iyo kaapoy-apoyan. Gin padadaan kamo hin mga kakurian hin pagsari haiyo. Base katapusan makagbendisyon hiya haiyo hin magmaupay nga mga butang. 17. Sanglit ayaw kamo pagunahuna nga nagriko kamo pinagi niyo kalugaringon nga gahom ug kusog. 18. Hinumdumi nga ang Ginoo nga iyo Dios amo ang nahatag haiyo hin gahom basi madamo an iyo bahandi ug manggad. Ginbuhat ininiya kay matinumanon pa iya nga dayan nga adlaw hangin kasabutan nga iya ginhimo haiyo kaapoy-apoyan. 19. Ayaw gud kamo hingalimot ang Ginoo nga iyo Dios o hin pagsimba ngan pag-alaga din iba nga kadiyosan. Kung pagbuhaton niyo ini ginpapahimat ngon ko kamo yan ang adlaw nga mapupuo gud kamo. 20. Kung diri kamo magsugot ang Ginoo, apupuo kamo sugad adton mga nasod nga iya pupuohon samtang masulong kamo. Pagpalain tayo ng Diyos sa kanyang salita sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayong gabi, pinamagatan natin ang mensahe na ang kapangyarihan ng Diyos sa ating pamumuhay araw-araw. Sa ating binasa, pagbabalik tanaw natin sa ating mga Sunday School mga kapatid. Last month, idiniscuss natin ang pagliligtas ng Diyos sa mga bansang Israelita tikang sa pagiging uripon nila. Kung inyong maalala kung paano tinawag ng Diyos si Moises upang maging tagapagligtas ng bansang Israel tungod kay nagdamo na hiranadto sa Ehipto. At sila ay pinapahirapan ng Haring Paraon, sila ay pinapagawa ng kung ano-anong mga monumento. At sa ating pag-aaral nakita natin na sila ay naging mga uripon. Hindi lang basta uripon kundi uripon na ginpapakurian. Pinakadurong nga kakurian ang ira ginagian siton nga lugar. At nakita ng Diyos na sila ay naghihirap tungod kay ang Ginoo nagsaad ang ilang mga ninulong si Abraham, Isaac at Jacob. Natikang kan Abraham magtitikang ano sa nga nasod na pagtitikangan na naton Ginoo sa Kristo. At ang kanyang pangako na kay Abraham tatawag ng Diyos ang isang bansa, isang lipi, isang nasod na iya pinili sa labaw nga tanan nga mga nasod at amo ito nga bansang Israel. Gitugot ng Diyos ini nga bansa na sa panahon ni Joseph sila maging uripon sa Egypt. Si Joseph na isang naging gobernador sa Ehipto na siyang ginamit ng Diyos para ang buong mundo ay masalbar at tagutom. Kung inyong maalala. Ito lamang isang pagbabalik tanaw. At kaumanhin 430 years, sipin niyo mga kapatid, 4 na siglo, 430 years na kanilang pagiging uripon sa itong nga nasod, sila ay pinalabas ng Diyos. So bagat ang Diyos, sinabi niya kanina siya matinumanon sa kanyang kinsaad. Mababasa natin yun sa chapter 8. Verse 14. Talingoa agud nga diri kamo mapina hitason ngan mahingalimot ang Ginoo nga iyo Dios nga nagtalwas sa iyo ti nga Ehipto diin mga uripon anay kamo. Verse 3. Gin pagutuman kamo niya nang gintagan kamo niya hinmana nga iyo kakaunon nga waray pagud katilawi niyo nga naniya kaapoy-apoyan. Ginbuhat niya ini hin pagtudua iyo nga kinahanglan ang tao diri kada hapagkaon aniya pagtapod base mabuhi iya kundi hangatanan nga ginyaya ka ng Ginoo. Sumabalik kita natin ng Diyos, siya ay mapagmahal, siya ay mahigugmaon, at higit sa lahat, siya ay nagtututdo. Hindi lang siya basta na-supply ang nga tanang nga kinanglan. Maasalinggan kita nga ang kabutang hit Israel sa Egypto maupay na. Ibisan mga uripon nila, nakakaon ka dira. Pero hindi basta material ang kailangan ng tao sa kanyang buhay, kailangan niya sita ng Diyos.
Kailangan niya hingkaluwasan, kailangan niyang kataluwasan. Kaya kung nato nunaw-naon, kaya nulalabtan pa ang Ginoo ni Israel sa bansang Egypt, pwede man niya pabayaan ito nga ito. Kundi ang Ginoo, mas pinahalagahan niya ang kanyang saad. Kay Abraham, Abraham, sa imo magtitikang ano sa nga nasod, nati, pinaagi ito nga nasod, pagpapalain lahat ng pamilya sa daigdig. At kung ating alamin paano naging pagpapala ang Israel sa atin, sa Israel pinanganak si Jesus Christ. Pinagin bansang Israel, nagkaroon tayo ng maluluwas. Pinagihan iton nga bansa, kung natin kikitaon hamapa iton nga bansa, diyan pinanganak ang ating Ginoo nga si Jesucristo. At pinagi iya pinagpala tayo ng Diyos. Mga kapatid ko, may kita din natin dito na nung sulay lumabas sa Egypt ko man nanira pagkauripon. Sabi dito mga kapatid, 40 years silang naglakbay. Imagine, 40 years naglakbay sa Kamingawan. NPA sila, no permanent address. Naglibot-libot hirabis ngayon lahira umundang o humunong. Gigigayahan lahira ni Moises, pinagihit nganan Dios, pinagihit kalayo, nganahan clouds. Sabi dito mga kapatid, pinakain sila ng Diyos ng mana sa verse 3, binasa natin kanina. Ito nga mga kapatid, ito ay pagkain ng mga anghel, angels food. Tungod sila naglalakbay, wala silang trabaho kundi maglakbay. Kundi ang Diyos nag-sustain ang nila kinahanglan. Makita din natin dito mga kapatid na ira mga bado waray madumog. Verse 4. Deuteronomy chapter 8 verse 4. Sulod dinhi nga 40 katuig waray madumog an iyo mga panakton. Ngan waray manhubag an iyo mga tiil. Sinasabi ng Diyos sa sinasabi ni Moises ng Diyos sa mga taga-Israel. Nung naglalakbay tayo, wala kayong naging kailangan. Yung damit nyo nung lumabas kayo sa Egypt, amo lagay pastaya na. Pero waray magka-gisi-gisi. Waray magkadumog. Ano yung mga tiil? Waray magkamayadahin leptospirosis. Ano yung isang makati sa pa, mga kapatid? Makati? Leptospirosis yung isa pag pirming ka sa agnanit makati. Or pimi ka alasaw. Oo, atas. Mula yan pagka-atas. 40 years. Ang nila mga tiil, malupit lagi hap. Ganyan ang Diyos nagsuplayan nila mga kinanglan. Kumbaga, makikita natin, sana na paglalakbay, walang pagkukulang. Walang pagkukulang sa material. Tungod kaya ginuupod nila. Tandaan natin sa paglalakbay, hindi mahalaga kung marami kang dala. Sabagat ang pinakamahalagang dala mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos, kasama ka ng Diyos. Hindi lang basta sumasama sa iyo ang Diyos, kundi sumasama ka rin sa Diyos. Kunain iya, ngadto kakiyap. Kunain ka, tungod kay adto kakiyap pa iya, maupod kiyap ang ginuhaim. Kaya sa Biblia mga kapatid, makita natin, may mga tao nga naglakbay kasama ng Diyos. Number 1, si Enoch. And Enoch walked with God. Kaya mga kapatid, dito makita natin na ang Diyos nagsusupply hanggang tanan niya kinanglan. Kaya ano? Din hiratikat ito mga kapatid. Merong ginsaad ang Ginoo in lugar nga maupay. Verse 8. Verse 7 muna tayo. Deuteronomy chapter 8 verse 7. Dadadon kamo ang Ginoo. So, meron silang karadtuan na lugar. Matambok nga tuna. So imagine, tikang iret ka, pagiging oripon, kakurian, tapos marinig nila mayroong mabuting lugar doon, may paraiso doon. Yun ang nasa mindset ng mga tao. Bigay ng Diyos sa nila. Usang nga tuna nga may ada mga salog ng mga burabod. Nganin mga sapa hay larom hantuna nga nagaaos nga tuan mga kamubaan nga kapungturan. Kung imagine natin itong lugar nito, mga kapatid, ito ang pinakamuupay nga lugar sa bugos ng kalibutan.
Usa nga tuna nga hurahin trigo ug cebada, mga ubas, mga prutas, mga igos, mga granada, mga olibo. Pag sabing granada, tipo ito yung bomba. Kundi iba-ibang klase ng mga prutas ito. Mga olibo, ug dugos. Pag sinabing dugos, honey. 9. Sabi ng Diyos, hindi na kayo magugutom doon. A land wherein thou shalt eat bread without scarceness, thou shalt not lack anything in it. Wala kayong pagkukulang na kakailanganin doon. A land whose stones are iron, and out of whose fields thou mayest dig brass. Ang pinangako ng Diyos sa kanila na lugar ay isang lugar nga maupay-upayan good. Mas maganda pa kaysa sa Ehipto na kanilang pinanggalingan. 10. Magkakamayada kamuhan nga tanan nga iyo karuyag niyo kaunon. Ngan kinahanglan magpasalamat kamo ha Ginoo nga iyo Dios tungod ang matambok na tunang nga iya ginhatag iyo. Sumapatid ko, ang Diyos kapag nagligtas siya, mayroong purpose. Pero sa pagliligtas ng Diyos, may kita natin dito mga kapatid na kailangan nilang maglakbay. Kailangan mag-ilog. Hindi automatic nga gintalwa sila ang Ginoo tabok pinangatuhit paraiso sa Kanaan. Alright? Umagihirahit 40 years na kahirapan. Umagihirahit kagutuman. Mga kapatid ko, may kita din natin ng Diyos nagpapadala ng kakurian. Chapter 8, tignan natin dito. Verse 2. So, sa mga nagwawali nga Ginoo ko nung din nagpapadala ng kakurian. Sa Biblia nakasulat yun mga kapatid. Verse 2, basahin natin. Hinumdumi ang pagpangulo iyo ang Ginoo nga iyo Dios. Dida hininga maiha nga pagtalabok niyo ang kamingawan ini nga naglabay nga 40 ka tuig nga nagpadarahiya in mga kakurian. Para ano kapatid? Pagsari. So mga iniligtas ng Diyos kasama ang kakurian. Hindi para pakurian ka, kundi para testingin ka. Anong kikitawan ng Diyos? Basi baruan niya ang karuyag niyong pagbuhaton. Ngan kung magsusugot baka mo niya mga sugo. Verse 3, ano pang pinadala ng Diyos? Aside sa kakurian. Gin pagutuman ka mo niya. Yan gintagan ka mo niya hinmana nga iyo kakaunon nga waray pagud katilawi niyo. Binigyan sila ng pagkain na hindi pa nila natikman ever since sa kanilang kinabuhi. Pagkain na hindi nila alam para hira kumaon siton. Mga kapatid ko, ang Diyos na pupadala ng kahirapan. Kaupayan, yan kakurian. Para ano ko ng mga kapatid? Para kita sarihon. Pero sa hiraan para hira sarihon. Gintalwas sira, iton pala nganing makatalwasan grasya na hira. Pinalakbay sila, walang pagkukulang. Pero nandun yung pag-testing ng Diyos. Pero sa kaduluduluhan mga kapatid, makita natin ng Diyos nagsad in kaupayan para hira. Ngayon mga kapatid ko, makita din natin dito sa ating pinag-aaralan ng Diyos may plano, tikang hatinikangan, hasta katapusan. Kung gintalwas ka ng Diyos, tapuri sa kabutnaan, ani mo kakurian. Tapuri hanggang sa italing kanya sa langit. Ang Diyos ang naligtas sa iyo, sa Kanya ka magtiwala. Simula sa simula hanggang sa kaduluduluhan. Kaya mga kapatid ko, sinabi ng Biblia, Hebrews 13:8, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Amen. Minsan sa ating pamumuhay bilang mga Kristohano, nanghihina tayo sa ating paglilingkod. At kung minsan, kung pinagpapala na tayo, nagpapaitas-an kita. Kung kakurian, naluluya, kapag binilis, naitaas. This is reality. Itong realidad ng ating pamumuhay, kung ating papansinin ang ating buhay, mga kapatid, sa ating Christian life, ito nangyayari. Kapag naghihirap na, nanghihina. Kapag binibless,
nagpamataas. Right. Tandaan natin ang Diyos ang may planong lahat. Amen. Basahin natin, Deuteronomy chapter 8, verse 18. Ating tema sa gabi ito, ang kapangyarihan ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Verse 18, sabi ng Biblia mga kapatid ko, Hinumdumi nga ang Ginoo nga iyo Diyos, amo ang nahatag ay iyo hinggahom, basi madamo an iyo bahandi ug manggad. Ginbuhat ininiya kay matinumanon pa iya nga daya na nga adlaw ang kasabutan, ngay ginhimo ay iyo kaapuy-apuyan. Purihin ng Diyos. Amen. Ikaw kapatid, sa iyong kabutangan niya na pasalamatan mo ang Diyos. Amen. Kasi yan pagkilos niya sa iyo. Amen. Huwag mo sisihin si ganito, si ganyan, huwag mo sisihin ang sarili mo, magpasalamat ka sa Diyos. Amen. Sabagat lahat na nangyayari sa iyo, alam ng Diyos yan. Amen. Doon pumasok mga kapatid na sinasabi ng Roma 8:28, all things work together for good Amen. to them that love God. Sa Roma 8:28. Sarap basahin ito mga kapatid. Hindi tayo magtatagal. Kita nyo, parang mabilis lang yung ating pangaral. Kinuha lang natin sa Deuteronomy chapter 8. Romans 8 verse 28. Maaram kita nga hangat tanan nga mga butang. Pag sinabi nga tanan nga butang, apil na ito ni kaupayan yung kakurian. Nga tanan eh. Wala exempted nga senaryo ay kinabuhi na dili binigay ng Diyos. Lahat yan, ano man ko na mga kapatid, lahat ng butang nagbubuhat ang Diyos parahin kaupayan. Amen. Maaring malainit na inabuhaim, pero ang dulo niyan kaupayan. Amen. Maaring ginpagi ka ng Diyos sa mga bagay na ayaw mo. Ayaw mo yan eh, alam ko eh. Alam ng Diyos, ayaw mo yan eh. Amen. Minsan gusto mo, pero hindi talaga nawawala na ayaw mo yung nangyayari sa'yo minsan eh. Ano ba ito? Sugod na liwat. Ito mong buhay mo, paulit-ulit lang. Pero tandaan mo kapatid, sabi ng Diyos, para ito na nimo kaupayan. Amen. Ngadto hadton mga nahigugma iya. Amen. Nga gintawag niya sumalan iya tuyo. Amen. Bakit ka magdududa sa Diyos? Sa panahon na nahihirapan ka, di ba niligtas ka niya? Tigam ni nanimo kinabuhi diri la para ini nakalibutan. Amen. Kagaya tayo ng Israel na naglalakbay. Amen. Basahin natin mga kapatid sa Matthew chapter 6. Kagaya tayo ng mga Israelita naglalakbay. Yes, niligtas tayo ng Diyos, pero waray pa kita halangit dyan ha. Sanglit pag-ilog kita. Matthew 6. Verse 19. Ayaw ka mo pagtirok hin mga bahandi dinhiatuna nga pagkukot-kuton hin mga tangkub o daoy ngan may ada makasulod hin pangawat nga mga tikasan. 20 lugod pagtirok kamo para haniyo kalugaringon hin mga manggad dito halangit din waray tangkub ug taoy nga nakakutkot nga nawaray makakasulod din pangawat nga mga tikasan. Amen. Kay kun hain na niyo mga manggad dayuday at tuman na niyo kasing-kasing. Amen. Mga kapatid ko, ang ating kayamanan nasa langit. Amen. Kaya may masring gusto ko maging mayaman, gusto ko umunlad. That's good. It's very good. Maganda yun. Pero studiyan natin ang Bible sa New Testament. May kita natin na hotel at nagrikong Kristohanan.
I'm saying this because that's the truth. Tigang sa Matthew hanggang Revelation, waray Kristiyano na Grego. Ano sa nga ni nga Kristohanon, gindidilaan pa ng ayam, aniya mga samat. Sa mata ng mundo, siya'y mahirap, pero sa mata ng Diyos ay mayaman. Amen. Nangangarap tayo maging mayaman sa daigdig para sa Panginoon. Amen. Bakit? Sinabi ng ating binasa, kunahin na nimo kasing, anayin mo manggad at hindi mo kasing kasing. Amen. Anayin mo kasing kasing, kanayin mo manggad, di niya kalibutan. Karay, sige mo, signo na nimo kasing kasing para ladini. Right. At sinasabi ng 1 Corinthians 15 verse 19, kung nimo paglaom kang Kristo para lahining at kalibutan, ikaw ang pinakamiserable. Patayin kita pagbasa mga friend, Matthew chapter 6. Verse 25. Sanglit na siling ako ay iyo, ayaw ka mong kabaraka may tungod ang pagkaon, ngan pag-inom nga kinahanglan niyo basi mabuhi ka mo. O tungod ang panapton para niyo lawas. Dili ba ang kinabuhi, labaw pa ang pagkaon, nganan lawas, labaw pa ang panapton. 26. Tanawa daw niyo ang katamsihan, dili hira nagpupugas, pa nagbabari, o nagsisibog nga tuwa kamalig. Kundi kin mamangnuan nira na may niyo halangit, dili ba kamo labaw pa ang katamsihan. 27. Hinuman hayoin makakapahilaban niya kinabuhi, inbisan pirala katuig, pinagan niya pag kinabaraka. 28. Ngan kay ano nga nabaraka kamo may tungudin panapton. Pag-una-una daw niyon pagtubo, ang mga bukad hakapatagan. Diri hira nagbubuhat o nagahablon. Kundi nasring ako hayo, bisan ni Solomon, di da niya pagkamanggaranon, waray panapton nga sugad ka makaruruyag, ang usahin nga mga bukad. 30. Kung gin panaptunan ng Diyos ang mga banwa, hakapatagan nga buhiyan na, ngan pagkabuwas sinusunog ha, hudno, kamo pa indiri, pagkagutiyayan iyo pagtuo. 31. Sanglit, ayaw kamo kabarakan iyo kakaunon, iimnon, o igpapanapton. 32. Amo ini nga mga butang, an nababarakan ang mga tao nga walay pagsalig sa Diyos. Maaraman na may niyo halangit kang pinanglan niyo iningatanan. 33. Sanglit. Unahagod niyo pamili nga niya ginadian. Nga na niya kaburuton. Nga niya hatag niya iyon ibangatanan nga mga butang. Salamat sa Diyos. Huwag kayo maglala. Huwag tayo maglala sa ating bumuhay. Tumingin tayo sa langit natin pupuntahan. Sabi ng Colossians 3, set your affection on things above, not on things on the earth. Amen. Yan ang madalas nagpapaulang ang atong pag-aalagat. Right. Mga butang sa kalibutan. Amen. Kabarakahon kanang kalibutan. Paano na lang ganito? Paano na lang ganyan? Yan yung mga tanong ng hindi akit sa langit. Right. Ako yung umasa na tayo lumalakas. Amen. Bahalang Diyos. Amen. Bahalang Diyos. Ngayon, umating sa punto na pinagpala ka ng Diyos, gamitin mo para sa Diyos. Amen. Or else, di rin na mauto ng Diyos pag-bless sa'yo. Right. Kung minsan biniles ka ng Diyos, hindi mo ginamit sa Kanya, may sasabi ng Diyos, pinagpala kita sa mo ginamit. Right. So tingin mo, tutulungan ko ulit ng Diyos? Tandaan natin ng Diyos ay hindi genie. Right. Kagaya nung sa Aladdin, nanonood kayo ng Aladdin, ikis-kisin niya yung, tawag doon ba? Yung parang takorin. Lalabas yung, sabihin mo yung tatlong wish mo, gagawin ko. Ang Diyos natin hindi sugat. Right. Marami yan magbana-bana. Marami yan maghatag inustisya. Kaya dun sa binasa natin sa Deuteronomy chapter 8, sabi ng Diyos, sundin yung pinag-uutos ko, pagpapalain ko kayo. Amen. Pwede tayong pagpalain ng Diyos eh. Right.
bigyan natin ng rason ng Diyos para pagpalain tayo. Amen. Yan yung isa sa mga tumatak sa akin na pagwari ni Pastor Felix, ng ating pastor. Amen. Bigyan natin ng reason ang Diyos para i-bless kita. Amen. Amen. E minsan nangangaraw kita yung blessing na di para iya. Right. Kagaya ng mga tao sa daigdig, thank you Lord. Suga dini, may dapo na suga dini. Naabot ko na hini. So what? Ano naman? Right. Sigunta nagka-mansyon. Ano naman? Right. Okay. Iba yun sa, Lord, ito para sa'yo. Marami naligtas. Amen. Amen. Tandaan natin lahat ng kayamanan sa didig ay lilipas. Amen. Salita ng Diyos lang hindi. Amen. Kaya sa mga nag-aaral, mag-aaral ng mabuti. Amen. Sa ating mission work, hindi nyo lang nalalaman, meron tayong mga pinapaaral ng mga youth. Nakita natin working students sila. Sabi ko nga pag prayer meeting, simba kayo. Pero wala sa ating pamimility. Pag Sunday dito sila, nakikita nyo naman. Sabi ko sila mag-aaral kayong mabuti. Meron sa nila, wala ng magulang, wala ng nanay, wala ng tatay. Sa sobrang wala niyang malalapitan, tumupo na lang yung balbas niya. Kahit saan may balbas siya. Nag-hairnet nga siya. Sabi ko, dapat ang hairnet mo dito tsaka dito. Alam ang hairnet mo. Di ba ba, Jilo? Di ba sabihin pangalan kasi kilala niya na yun. Sabi ko, mag-aaral ka mabuti, Brad. Sabi, ang Diyos natin mabiyaya. Amen. Sa ating mission, paparal tayo. Sa ating mission, tumutulong tayo. Pero tandaan natin ang Diyos sa may kapangyarihan. Amen. Magbigay ng gahong na tayo umuswag. Amen. Kaya huwag tayong nalayo sa Diyos. Amen. Kapag binilas ka ng Diyos, be humble. Amen. Kapag binilagay ka ng Diyos sa kakurian, consider. Amen. Alamin mo, magdasal ka. Amen. Baka napapalayo ka na pala. Right. Or, binigay ng Diyos yan para matuto ka. Amen. Para maintindihan natin ng tao hindi lang sa tinapay na mabuhay. Amen. Deuteronomy chapter 8 verse 5. Napakaganda ng sita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Amen. Bubuksan niyo yung ating isip sa mga spiritual ng mga butak. Amen. Deuteronomy chapter 8 verse 5. Yun pala ang reason bakit dumarating kadalasan ang kakurian para maintindihan natin na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Amen. Bakit? Kumain ka, lalabas mo lang yung sa CR eh. Depende pa yon kung hindi ako nasumpa yan. Kumain ka ng material, lalabas mo lang din. Amen. Pero kahit hindi ka kumain, kung may salita ka ng Diyos, akit ka sa langit. Amen. Hindi ka takot magutom. Amen. Hindi ka takot... Tawaray. Hindi ka takot sa kahirapan. Malakas ang loob mo sa Panginoon. Amen. Hindi mabilis mangin ang loob mo. Amen. Bakit? May salita ka ng Diyos eh. Amen. Doon lumalabas na ikaw mapalaban sa pananampalataya. Amen. Kahit anong mangyari sa akin sa Panginoon ako. Romans 8, verse 32. Hindi ako nagkakamali. Sa mga huling verse. Romans chapter 8. Maasring kita parehas kan Pablo nga sugadin. Romans 8. Verse 37 hanggang 39. Nandiyan na po ba kayo mga kapatid? Amen. 35 lang na yung mga kapatid. 35. Atras tayo. Romans 8:35 hanggang 39.
Niyan, hin o man in makakapabulag haaton tikang han gugma ni Kristo. Makakahimo ba ang kagulaanan, o ang kakurian, o ang pagpakuri, o ang kagutom, o ang kakablasan, meaning kapobrehan, o ang kataragman, o ang kamatayon. 36. Sumalaan silingan kasuratan, tungod hayo aada kami kataragman. Hin kamatayon habugos nga adlaw. Gin pareho kami in mga karnero nga irihawon. 37. Diri abot nga hini nga tanan may adda kita hingpit nga pagdaragan. Pinagi haya nga nagigugma haaton. 36. Kay maaram ako nga waray gud bisan ano nga makakapabulaga aton na niya gugma. Bisan paan kamatayon o ang kinabuhi, bisan paan mga anghel o ang ibang nga kagamhanan, bisan paan panahon niya na o ang tiarabot, bisan paan mga kaitasan o ang mga kahilatman. Waray good bisan ano hangatanan nga mga binuhat nga makakapabulag haaton ng gugmahan Dios. Pinaagi kan Kristo Jesus nga aton Ginoo. Amen. That is why pag binasa natin ang libro ng Acts, dumating yung simbahan sa persecution, sa kagutuman, yung mga pastor nila gindadakop, ginpapakulong. Si Saulo na naging leader sa pag-grade sa mga balay ng mga Kristiyano, gindadakop pira. Diri ra nahadlok. Diri ra nahadlok pag-aanagad. Why? This is the reason. Alam nila may langit na naghihintay sa kanila. Ngayon, kung meron man dito sa atin, mas nababaraka ka ba? Mas nababaraka ka para rin adlaw-adlaw kontra ni mong ginabuhi. Daop na ang Kristo. Amen. Ang buhay natin hindi dito. Amen. Kailangan makita mo ang buhay mo na kay Kristo. Amen. Kung bisan dumating ang kahirapan, hindi ka matatakot. Amen. Amot ka rin sigo ni Psalms 23 verse 4. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Umagi man ako sa kamatayan, hindi ako matatakot. Amen. For thou art with me. Psalms 23 verse 4. Thy rod and thy staff, they comfort me. Napakagandang verse. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Dumating yung time, mga kapatid, na yung mga Kristiyano sa panahon nila Janas, pinagpapapatay sila. Dahil ang Biblia pinagbabawal na basahin at i-translate, bawal bisan pagdarahin ng Biblia. At ito sila John Wycliffe, nangaran na kayo mga tao nga ada history. John Wycliffe, I pray this coming Sunday ito yung discuss natin sa Sunday School. History ng ating pagtuo. Ito nga mga nauna at nga mga Kristohanon. Waray nila Lamborghini. May nila daradara nga cross adlaw-adlaw. Waray nila Mustang. May nila death threat adlaw-adlaw. Ito nga John Huss, sabi nung nag-execute sa kanya, oh, ito na ang huling araw mo. Tatalikod ka kay Kristo o susunugin ka namin buhay. Sabi niya, paano ko tatalikuran yung Diyos na naging mabuti sa akin hanggang sa araw na to. At the end of the day, sinunog siya. Mamaya share ko yung video para makita niyo sa Facebook. Tatag ko kayo. Ikumpara natin yung mga Kristiyano noon sa panahon ngayon. Kung gaano ka strong ang faith ng mga tao sa panahon ngayon pagdating sa Panginoon. Mga Kristiyano ngayon, palaban hanggang kamatayan. Hasta naman tinaguhira, hamakweba,
tinakuhiras. Sa mga buho, sa mga bukid, dito ira naguukoy, kay ginahanting ira. Nandun yun sa Hebrews chapter 11, basahin natin. Pinaghin pagtuo, naging sugad nila ng mga tao. Hebrews chapter 11. Hindi rin kita mamangkap mga kapatid kung di rin mabuksan lahat ng libro dito eh. Palita. Hebrews chapter 11. Verse 35. Amin mga kadaan ng mga Kristohanon, aton mga ninuno sa pananampalataya. Tungo din pagtuok kinarawat han mga kababayan-an, anira mga patay nga kaurupdan ng mga binanhaw na. Ani ba, Hebrews 11:35, ani ba nagdumiri pagkarawat hin kagawasan, karoy singon ay nilang palayain sila. Nga nagkamatay ha ilarom hin mga pag-antos, ba't nila pinili na hindi sila palayain, bagkus sila ay mamatay ng may pag-antos. Sabi dito, basi mabanhaw ngadto hin maurupay nga kinabuhi. Mas pinili nilang mamatay sila sapagkat alam nilang mayroong buhay na walang hanggan. 36. Gin pakaluhan ngan ginhampak ani ba? Ngan ginggapos ngan ginbilanggo ani ba? 37. Gin batuhira, gin pikas anira mga lawas. Ano karos yung gin pikas mga palit? Ginto nga. Ginto nga. Pinanmatay hira pinagin espada. Nagsudoy-sudoy hira nga nagpapanaptunin mga anit hin karnero ngan mga kanding. Mga pobre ginpakurian ngan ginragdaw hira. Nakita niyo mga kapatid? Kalagayan ng mga Kristiyano. 38. Ang kalibutan diri na angay para haira. Praise the Lord. Nagsarang hirang ngadtuhan mga kamingawan, ngan kabungturan sugadin mga kalagiw, nag-ukoy hiraha mga lungib ngan mga luong hatuna. That is the state ng mga Kristiyano. Ngayon, mga Kristiyano ngayon, pasimbahin mo lang ayaw pa. Paano pa kung wala ka lang makain sa araw? You will stop. Oo kapatid, mababaw ang tingin mo kay Jesus Christ. Kailangan mo siyang kilalanin pa. Nagkaroon ka lang ng problema, wala na magsimba. That is very wrong. Kilalanin mo ang Panginoon at lahat ng biyaya niya sa iyo. Sapagat alam ko na hindi may kukumpara ang kahirapan natin sa kaymaya natin aangkunan sa langit. Romans 8:18. Ginisip ko ngayon mga ginaantos naton hini nga panahon dili gud sa dang mahitanding hanimaya nga ipapaday gahaton. Walang magsusuot sa langit ng korona na hindi muna nagbuhat ng krus dito sa lupa. Si Kristo bago siya lumingkod sa trono, ginraise ang iya krus. Isang litang challenge sa atin mga kapatid, be strong in the Lord. Be strong. Be strong. Walang dapat makakapagpaluya ang ating pagtuo. Tungkol kay Kristo adi ha. Yung tema natin anniversary in Christ alone. Ito pa lang ang butang si Kristo lang. Lakas ang loob mo. Oh. Sasabihin ko sa atin bawat sa din, naihimaya ang Diyos kapag ang mga kahirapan nadangat at Pastor, parang hirap ng mensahe mo, hirap pakinggan Yan talaga Namatay si Stephen, namatay si James, namatay si Jesus Christ, higit sa lahat. Namatay ang mga martir. Sabi ng Biblia, precious in the sight of the Lord are the death of his saints. So be it. So be it. So ay sa ating mission work, sa atin mga kapatid ko, lumakas nawa ang ating mga loob. Kamatayan para sa atin, kaluwasan para iba.
Yes, we feel very pagod araw-araw. Nang resulta para ibang nga tao kaluwasan liwas. Ganyan din ang dinanas ng Panginoon para sa atin. Siya ay nagbata, siya ay nagtiis para sa ating mga kasalanan, para tayo maligtas. That is why sa ating panahon, ganoon din ang ginagawa natin. Nag-aantos tayo para iba. Amen. Be strong. Amen. Ang Panginoon hindi nagpapabaya sa atin araw-araw. Amen. Doon papasok yung verse na Philippians 4:13. I can do all things through Jesus Christ which strengtheneth me. Amen. Hindi yan sinabi ka ng sports. Hindi yan sinabi ka ng career mo sa buhay. Amen. Sinabi yan ng isang apostol na umagihan ang atanan ng kapurian. Amen. Sabi niya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amen. Philippians 4:19, pagbababa, but my God shall supply all your need. O mga kapatid, tinuod ang siling ang Ginoo nga diri kita niya pabayaan sa aton pagmimisyon. Matthew 28:20. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Pero kayo manghina, kapag dumating ang kahirapan, kitaan niyo magtitesting tayo ng Diyos. Right. Hindi yan rason para kita magduda sa Diyos, Right. kundi magduda ka sa sarili mo. Right. Inulit ko, ang kakurian hindi para magduda tayo sa Diyos, kundi pagdudaan natin sa sarili natin at magtiwala tayo sa Diyos. Tandaan natin yan. So this evening, yan ang message natin, kapangyarihan ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. Ang Diyos kumikilos, Amen. hindi lang natin napapansin, pero siya'y kumikilos. Amen. Dahil maraman niyo ginagiyan niya ng apulog. Pero nawa ang Ginoo nang usapay. Amen. Magdasal tayo.